mga baril kamakailan sa Talisay, Cebu, kung saan isang barangay tanod ang binaril ng isang nakamotorsiklong lalaki. Pumutok din ang balita na ang target hindi raw tinablan ng bala. Nakita dyan ako nga gipusil siya pero wala na dutlan. Sinasi walo ka kinabuhi. Sa halip kasi na bumao ng bala sa dibdib ng target, nag-iwan lang daw ito ng sugat sa kanyang balat. Ang muntika ng maging kwento na lang ngayon, si Rene, hindi niya tunay na pangalan, na matapos tambangan at barilin sa dibdib. Heto, buhay na buhay! At ang pagkakaligtas daw niya kay kamatayan, utang niya sa kanyang agimat. Ako'y gikupta nga anting-anting. Ang tangkang pamamaril kay Rene nangyari habang papauwi siya umaga nitong August 10. Pagliko ginako diya sa may sitio Cruzan, pag ginakita na ko niya nga Agad daw siya nitong tinutukan ng baril. ang pusil gamit 45. Barog niya ditso man pusil. Wala di ko kalihay kay tungod sa nakalitan ko ba. Pagbuto niya, nanidapat ko nga murag bukat kayo. Mga to nga sakit eh. Dali. Sa kabila ng nangyari, nagawa pa rin daw ni Rene na makatakas. Diretso ra ko to. Dito sa unahan, hunong ko kay ang dugang sakit man. Pero ang bala na ipinutok sa kanya, hindi raw bumaon sa kanyang dibdib. Sa halip, nag-iwan lang ng mababaw na sugat sa kanyang balat. Mana yung laigo. O sakit eh. Napatunayan daw ni Rene na mabisa ang suot-suot niyang di umano anting-anting. Saan nanggaling ang itinuturing na anting-anting ni Rene na siya raw dahilan kung bakit tila siya bulletproof? Pag edad ko mga 40, gitagaan ko sa kong uyuan o anting-anting tungod sa klase sa amo ang trabaho kay tungod lagi tanod. Police support sa kumang sa Talisay. Dipinsa sa ako ang lawas. Isa itong kwintas na may dalawang palawit o pendant. Ang isa gawa sa kulay brown na tela na naglalaman ng isang bato. Habang ang isa naman, merong imahe ng lalaking nagngangalang Emmanuel Sagrado o kung tawagin nila, Amahan. Si Amahan ang kinikilala nilang Diyos sa kinabibilangan nilang samahan, ang SCS o Sagrado Corazon Senior na mas kilala sa tawag na Tadtad. Amo na ingon nga Sagrado Corazon Senior Devotion. Pero Katoliko, may na akong Senior Santo Niño, na ako ng mga santos. Ang tadtad, sila yung mga walang takot na nagpapatadtad, nagpapataga at nagpapahiwa ng kanilang mga braso't gamit ang itak. Di umano, hindi raw kasi sila nasusugatan at natatablan ng kahit na anong patalim. Ayon sa tumatayong lider ng samahan na si Gabriel Sagrado, ang pagtatadtad isa lang sa 7 prosesong kailangang pagdaanan ng mga gustong sumapi sa kanilang samahan. Karang sa among pagkonsagra sa among ikataw, dili na pagpasakit, kundi pakita nga siya sagrado na, paghugas sa sayang sala. Pinagdaanan din daw ito ni Juanito nung sumali siya sa SCS noong dekada 80. Kinatataron ka, muluhod ka, mag-ampo ka, imong isa-isa yung mga sa dayon, humantistingan ka. Gidungog na bang imong ampo, di na makadutlan o nakatataron. Maliban sa di umano, hindi na susugatan ng mga patalim ang kanilang mga miyembro. Hindi na rin daw sila di umano tinatablan ng bala. Inoon, magsaksi ko, daghan na mga itabo. Kaya nung naging chief tanod ang kanyang pamangkin na si Rene, taong 2022, hinikayat niya rin ito na sumanib sa kanilang samahan. Tuon ho daan. Kay ang muluwasin mo, ang imo ng pagtuo. Pero bago raw iginawad kay Rene ang kanyang di umano'y anting-anting, marami daw siyang dapat gawin at sundin. Gaya ng hindi pagkain ng baboy tuwing Martes at Biyernes, hindi pakikipagtalik sa hindi niya asawa at ang pagdarasal ng 3 beses kada araw.
Dapat manuman ka sa alas 6 sa buntag, alas 12 sa udto, o alas 6 sa hapon. Nagpatato rin daw si Rene ng salitang Latin sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan para mas lumakas di umano ang tinatawag na kahom o yung bisa ng kanyang di umano'y agimat. Nahulagan ng egosome, ako. Yung sayas o saya, ancient yun, ibig sabihin cover, defense, shield. Kung itatranslate natin yun, ako kasama ang defense. Ang paniniwala sa anting-anting ay napakalumang paniniwala ng ating mga ninuno. Noong unang panahon na yun, wala nang pulis. Pag meron silang anting-anting na dala, no, ang feeling nila may magpoprotekta sa kanila. The church doesn't believe in anting-anting. Naniniwala tayo na kung oras na natin ay oras na natin. Hindi naman masama na gumawa ka ng isang religious organization, yung doktrina ng simbahan na tinuturo, yun ang pakinggan nila. Sa kabila nito, matibay pa rin ang paniniwala ni Rene sa kanyang di umano'y agimat. Ito raw kasi ang pinagkakautangan niya ng pangalawa niyang buhay. Ang suspect sa pamamaril kay Rene, patuloy ngayong pinaghahanap ng PNP. Kailan di kay ko niya. Bisa ka-helmet siya, Kinilala na ito ni Rene, di umano, si alias Chan. At hindi lang daw siya ang target nito, kundi lahat daw silang mga tanod sa kanilang barangay. wala gini magkaaway na niya. Kausap nga nag-away mo. Ang kaaway raw talaga nito, ang kasamang tanod ni Rene, na suspect sa pagkamatay ng kapatid ni alias Chan, na si alias Daot. Sa katong pag pinusilay, wa gini ato. Pag human sa pinusilay, naabot ni dito kay niresponde mi. Ang mga tanod, ilahang gipasangin nila nga Ang nakaalitang tanod ni alias Chan, agad naman daw sumuko sa mga otoridad. Pero si alias Chan, di umano, hindi pa rin matahimik sa paghihiganti para sa kanyang kapatid. nakadawat na mi og hulga sa mong ginubuhi. Pati ang anak daw ni Rene, di umano, pinagbantaan nito. Nag-abot sila ng hingalag alias Tiyan. Matong siya, bantay mo ha. Napapa mo, isukay na. Pamilya sa akong asawa o akong anak, iwanan ako pagwas-gawasa lang kay kuyawan ko atong kuwan. Sa pag-iimbestiga ng aming team, kasama ng mga otoridad, natuntun nila ang sinasabing bahay ni alias Chan. Dire lang ta, sir. Sir, mangutana ra ay. Siya nga kaya ang bumaril kay Rene. At posible nga bang ang isang lalaking binaril ng harap-harapan, hindi tatablan ng bala? Manay na igo. Masakit eh. Meron pa rin namang posibilidad na di bumaon yung bala sa katawan ng ating biktima. Bullseye ang mga kasagutan mamaya na. Barangay Tanod sa Talisay, Cebu, binaril ng harap-harapan pero himala raw na nabuhay. Ang bala kasi hindi raw tumagos sa kanyang dibdib. Sa halip, nag-iwan lang ng sugat sa kanyang balat. Manay na igo. Masakit eh. Ang lahat daw ng ito dahil sa suot niyang di umano, agimat. Na ako gikoptan nga kuan man, panuman, anting-anting. Ang insidente, inireport daw ni Rene sa PNP at ang itinuturo niyang suspect, ang tinatawag niyang si alias Chan. Hindi natin nahabol na meron tayong dispatch investigators to have a follow-up operations. Sa pagsasaliksik ng aming team, natuntun nila ang bahay ni alias Chan. Ang humarap sa aming team, ang nagpakilalang ina nito na si Estrella. Wala ko kabawag yun ato niya, wala ko kakita. Kata pag pusil, wala naging mga rin. Doble dagok nga raw ito para sa kanilang pamilya. Bukod kasi sa sangkot sa krimen si alias Chan, kamamatay lang din ng isa pa niyang anak. Hindi ko gusto nga ko ano kaya madako-dako yun. May na maglinaw-linaw lang tata. Pero paano nga bang hindi bumaon ang bala ng baril kay Rene na harap-harapang ipinutok sa kanya? Totoo ba ito? Ang mga pulis may teorya. Either po tumama muna sa hard object yung bala bago pumunta sa katawan ng ating biktima. At ang nagpapatibay raw sa teorya nilang ito, ang na-recover nilang piraso ng bakal na nakadikit sa damit ni Rene nung siya'y binaril.
Kasi kung tumama, ibig sabihin, splinter na po yung lid, yun yung nakita nyo na kumapit doon sa damit ng biktima. Habang ang nag-iwan naman daw ng sugat sa kanyang dibdib, ang impact ng pagtama ng matigas na bagay na direktang tinamaan ng bala. Siguro, parang blunt force na yan, tapos uminit, so yun yung nag-cause ng malaking sugat. Kasi kung penetration po yan, maliit lang po yung supposedly na entrada po ng bala doon sa katawan ng ating biktima. Posible na nagkaroon ng pagbabago doon sa line of sight mismo nung gunman at hindi ito directly na nakatutok doon sa ating biktima. Kaya maaaring nagkaroon lamang ng pagdaplis ng bala at hindi ito dahil sa kapangyarihan ng anting-anting. Wala na igo, diretso rin kiskuha ang bala. Para sa ating mga kababayan na magtatangkang gumamit nito bilang kanilang pananggala sa tingga o sa isang bala, sila ay dinidiscourage na gawin ito sapagkat walang katiyakan na magiging ligtas sa kanilang buhay. Tumalab man ang di umano'y agimat o hindi, ang mas mahalaga kay Rene ngayon, ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya, lalo't hindi pa rin daw nahuhuli si alias Chan. Ako, bisan na ako saligan nga anting-anting, wa ako magsalig nga kapantir ako. Mukos gawas gani, kay kuyawan ko kanang na mga maamong mga tao ba. Nitong August 15, nagsampa na ng kaso si Rene laban kay alias Chan. Frustrated murder, ang penalty niyan is ranging to 12 years to 20 years. Salig lang ko sa balaw, namamit ako. Ang death threats na natanggap, yan ay maaaring kuhanin na ebidensya na talagang nagpapakita na merong pagpaplano na patayin yung biktima. Ang pamunuan ng barangay, sinisiguro namang tututukan ang seguridad ng kanilang mga tanod. Naghingi kami ng tulong kay Hipe, pinadalhan mga pulis dito sa barangay para hindi na maulit ang mga pangyayari. Walang kasulti niya nga punta, surrender na siya, dili lang kami apilon ta nga kami way mga labot. Mag-ingat kahit pa may kinakapitang agimat. Dahil pag ito'y pumalya, na wag naman sana. Pero malamang sa malamang, isang bala ka lang. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.